والعلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito na tayo sa lesson 24 ng ating pinag-aang Quran. Inshallah, magsimula sa lesson 24 na ito hanggang sa matapos natin ang 40 na lesson. Inshallah, kadalasan nakapokus ang ating pag-aaral sa pagmemorya ng mga vocabularies at pagmemorya ng mga conjugation. Iba't ibang mga pattern, kagaya sa ating napag-aralan, ang kadalasan nito ay nagsisimula ng galing sa mga verb. Kung saan dito sa ating mga vocabulary, magsimula tayo sa verb. Dito na tayo sa form number 8. Sa verb na akhada, ang verbal noun ay akhdon. Ang form number 8, ito ngayon ang focus naman ng ating pag-aaral ng conjugation dito sa lesson 24. Ang form number 8, ittakhadha. Ang akhadha, ibig sabihin kinuha. Ang ittakhadha, inadap. Tabi'a, yatba'u. Ang verbal noun ay dalawa. Taba'un at saka taba'aton. Meron kang mapapansin lamang dito na kukunting pag-iba sa kanyang kahulugan kapag ka naging form 8 na ang J-form. Dito naman sa taraka, yatruko. Ang verbal noun ay tark, leave, abandon, iniwan. Yung verb naman na kariba, ang form number 8 niya ay iqtaraba. Samantalang ang J-form, approach. Pero ang form number 8 ay iqtaraba, lumapit, draw near, gagamit ng preposition na ila. Masya, ang mudari, yamshi, walk, lumakad, go on foot. Malaa, ang verbal noun ay malon, ang mudari ay yamlao. Ang J-form ng verb na ito na malaa, fill. Ang form number 8 ay imtalaa, to be filled, full. Gumagamit ng dalawang preposition, aliman sa dalawang ito ang iyong gagamitin. Pareho ang meaning. Tingnan nyo ang pag-iiba naman sa verb na ito. Ang J-form na malaa, sa ating salita ay pinuno. Samantalang ang form number 8, imtanaa, napuno. Nafa'a, yanfa'o, ang mudari, naf'un ang verbal noun. Be of benefit, ang J-form niya ay transitive, accusative, ibig sabihin, ang noun na tagatanggap ng aksyon. Sa ating salita, ang J-form na nafa'a ay nagbigay ng pakinabang. Samantarang ang form number 8, intafa'a, make use, avail oneself. Gumagamit din ng verb na min at saka be. Na ang kahulugan naman ng form number 8 na intafa'a, nakinabang. Tingnan nyo ang pag-iiba. Ang J-form na nafa'a, nagbigay ng pakinabang. Samantalang ang form number 8, nakinabang. Dito tayo sa mga nouns. Jami'. Ibig sabihin ng jami', total, kabuuan. Sa kanyang kahulugan ay lahat. Halos katumbas doon ang nakuha na nating kol. Salam. Lahat ng mga Muslim alam ang meaning ng salam. Peace. Ujlon. Ang plural ay ujul. Kaf, yung batang baka. Mala. Ang plural ay amla. Crowd, ang meaning. Assembly. Council of Notables, ang pamunuan. Madalas itong ginagamit sa Quran. Nahar, day. Kasalungat sa gabi. Iba naman ang yaw. Pag sinabing yaw, kasama doon ang gabi at araw. Nahar, ibig sabihin araw. Shibr,
Plural, ashbar. Span, salita natin dangkal. Dhira, cubit, braso. Pag sinabing dhira, mula yan sa siko hanggang dulo, yan ang haba. Ang ba naman, dipa, harwala, running, tumakbo. Ajma'in, all together. Idan, dalawa ang pagsusulat. Pareho lang ang meaning niyan. Idan, alif, dal, tapos alif na mayroong tanwin, idan, o kaya nun na sukun. Then, therefore, asa, an, susundan ito ng verb na mudari'. Dahil saan, kinakailangan siyang subjunctive. Meaning, perhaps, marahil, kullama, whenever, sa tuwing. Okay, sa proper names. Jahannam, alam natin itong Jahannam, hell. Tandaan, ang Jahannam, feminine gender. Sa lesson 24 mga kapatid, dito tayo sa tinatawag na reflexive medyo passive verb. Ito nga ang sinasabi nating form number 8. Kung mapapansin ninyo, tingnan nyo mabuti. Ang J-form niya ay fa'ala. Kagaya sa ating napag-aralan sa lesson 6 pa. Yung J-form, fa'ala, yan ang pattern. Pero dito sa reflexive medyo passive verb, form number 8, pagkatapos, sa simula, dinagdagan ng alif. At pansin ninyo ang alif, walang hamza yan. Hindi pwedeng lagyan ng hamza. Ibig sabihin mga kapatid, no? Kapag ang alif ay walang hamza, yan ang alif na sa pagbabasa ay nilalaktawan. Nilalaktawan kapag kasi ay nasa gitna ng sentence. Okay, pansin ninyo, dinagdagan ng alif sa unahan. Pagkatapos ng unang litera, siningitan ng literang ta. Kaya sa sinabi ko noon, sa lesson 21 pa lang, na ang lahat ng mga conjugation mula 21 hanggang 40 na lesson natin, insyaAllah, madali na lang ang pagmemorya nito at madali na lang itong maunawaan, insyaAllah. Kasi iisa lang ang pattern. If ta'ala. If ta'ala. Ngayon, ano ang konting pagbabago ng verb kapag ginawa siya sa form number 8 na ito? If ta'ala, anong kaiba niya sa pa'ala? Isang halimbawa niyan, yung verb na mala'a, to feel. Pero kung form number 8 na, tingnan yung mabuti, ang mala'a, mim, lam, at saka alif na mayroong hamza. Dinagdagan ng alif sa unahan. M, ang unang litra ay sukon. Tapos ang ta na dinagdag ay patha palagi yan. Kaya ang basa ay tala'a. Ang naging meaning niya ay get filled up. Napuno. Samantalang ang mala'a, pinuno. Halimbawa sa sentence, mala'a Ahmadul ka'sa. Ahmad filled his cup. Pinuno ni Ahmad ang kanyang cup. Samantalang ang reflexive medyo passive, form number 8, imtala al-ka'so, the cup got filled up. Ang cup ay napuno. Kung mapapansin ninyo, bagaman ang meaning niya ay passive, pero sa Arabic, ang verb na ito, na ifta'ala, kagaya sa imtala al-ka'so, siya ay active, pero sa meaning na passive. Sunod na halimbawa, madalas na ang form number 8 na ito ay nangangailangan siya ng preposition. Halimbawa, sami'a. Alam natin ang meaning ng sami'a. To hear. Narinig. Samantalang ang form number 8, istama'a. Ang istama'a ngayon, gumagamit siya ng preposition. Maaring li, maaring ila. Pareho lang yan ang dalawa na yan. Pero itong ila, ang kadalasang nagagamit. Pero alinman sa dalawang yung gamitin, pareho lang. Ang kaibahan niya, hear for oneself. Ibig sabihin, listen to. Nakinig. Samantalang ang sami'a, narinig. Narinig, sami'a. Samantalang ang istama'a, nakinig. Halimbawa sa sentence,
Sami'allahu du'aahu. Allah heard his prayer. Makita natin ang G form ay transitive. Accusative ang noun na tagatanggap ng aksyon. Du'aahu, kasi siya ang tagatanggap ng sami'a. Samantalang ang form number 8, ang form number 8 ay gumamit ngayon ng preposition na ila. Istama'a ila qawliha. He listened to her words. Ngayon, dadako tayo sa conjugation ng form number 8 na ito na kagaya sa sinabi na natin na magdadagdag lang mula sa G form ng alif sa unahan, tapos ang unang letra sisingitan ng ta. Ang basa ay if ta'ala. Tingnan nyo ngayon ang pattern na ito. Ang active na if ta'ala sa perfect, inshallah, sikapin yung mga kapatid na balik-balikan ang nauna nating napag-aralan sa perfect pa lang doon sa lesson 6. Ngayon, kung paano sa lesson 6 na nakuha natin ang G form, fa'ala, sa kabuuan ng mga independent pronouns na sinabi ko sa inyo noon na memoryahin ninyo, nakagaya sa pagkakamemorya ninyo ng inyong mga pangalan. Ang mga independent pronouns, nakuha natin sa lesson 5. Ang mga independent pronouns, ang pagkakasunod, kung bakit sinasabi ko sa inyong memoryahin ang pagkakasunod-sunod. Simula sa huwa, hiya, huma, homa, hom, honna. Anta, anti, antuma, antom, antonna. Ana, nahno. Kaya pagdating natin doon sa lesson 6, ang G form ng verb na fa'ala. Ang pattern na ito na fa'ala, ang pagmemorya nito sa pagbabago niya ay alinsunod din doon sa mga independent pronouns na ating namemorya. Huwa, fa'ala. Fa'alat, hiya yon. Fa'ala, huma doon ang babae. Fa'alata, fa'alo, fa'alna, fa'alta, fa'alte, fa'altuma, fa'altom, fa'alton na, fa'alto, fa'alna. Gayon din naman dito sa form number 8. Ifta'ala, huwa lang yon. Ang hiya, ifta'alat. Ifta'ala, ifta'alata, ifta'alo, ifta'alna, ifta'alta, ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altom, ifta'altonna, ifta'alto, ifta'alna. Binibigay ko lang sa inyo ang paraan para mai-program sa ating mga isipan ang mga conjugation na ito. Kasabay ang regular nating pagbabasa ng Quran. Ngayon, dito naman tayo sa imperfect. Dito pa rin sa active. Yafta'ilo. Kung mapansin natin, ang imperfect na ito, na nakuha na rin natin sa lesson 12. Sa G form, fa'ala, ang mudari' o ang imperfect niya ay, yaf'alo. Ang yaf'alo huwa yon. Ang taf'alo hiya. Ang yaf'alani huma, lalaki. Dalawang lalaki. Ang taf'alani huma pa rin, mga babae. Yaf'aluna, yaf'alna. Taf'alo, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, taf'alna, af'alo, naf'alo. Gayon din naman dito sa imperfect ng form number 8. I-reset natin. Sanayin natin mga sarili ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga independent pronouns bilang doer ng action. Gayon din naman sa imperfect ng form number 8 na ito. Yafta'ilo, tafta'ilo, yafta'ilani, tafta'ilani, yafta'iluna, yafta'ilna, tafta'ilo, tafta'ilina, tafta'ilani, tafta'iluna, tafta'ilna, afta'ilo, nafta'ilo. Ngayon, ang subjunctive at saka Joseph, na pag-aralan na natin ito. Na kapag ka-subjunctive na, gawin mo lang na fatha. Sa halip na yafta'ilo, yafta'ila. Ang Joseph naman ay yafta'il. Gawin mo lang na sukon. Ngayon, pansinin ninyo ngayon ang imperative. Ang imperative, di kagaya naman ulit doon sa G form.
na napag-aralan na natin na ang G-form kapag ka-imperative, ang faala, dadagdagan lang ng alif sa unahan. At ang alif nito, ang maaring bigkas ay e at saka ulang. At balikan ninyo ang ruling ng ating napag-aralan doon sa imperative ng G-form. Samantalang dito sa form number 8, sa ifta'ala, ifta'il. Kung mapansin nyo ang spelling ay pareho lang. Ifta'ala, itong ain, gawin mo lang na kasra at gawing sukon ang lam kasi ang imperative siya ay sukon ang huling litra. Ifta'il. At kaya sa atin ang pag-aralan, ito, ang inutosan nito ay lalaki lang. Kapag ka babae ang kausap mo na inutosan mo, lagyan mo lang ng ya na atin ang napag-aralan. Kapag ka dual, lagyan mo lang din ng alif. Kung babae, ifta'ili. Kung dalawa, ifta'ila. Na kung saan napag-aralan na natin yan. Gayon din naman, yung active participle. Kung saan sa J-form natin napag-aralan, ang active participle, ang faala sa J-form, dadagdagan mo lang ng alif pagkatapos ng fa. Naging active participle na siya. Ang halimbawa dyan ay dakhala, dakhilon. Samantalang dito, mufta'il. Kung mapansin ninyo, ang imperfect niya, yafta'ilo. Yun pa rin ang spelling. Ang ya na yan, palitan mo lang ng mim. Ang mim ay dhamma. Sa halip na yafta'ilo, mufta'il. Kasi ang participle, ang active participle, kagaya sa ating napag-alaman na, siya ay tumatayong noun. Kaya ito ay mufta'ilon. Kung mayroong al-mufta'ilo. Ngayon, sa verbal noun, pansinin palagi ang huling litra. Bago ang huling litra, dinagdagan ng alif. Ifti'al. Kagaya doon sa lesson 23 na nakuha natin, ang form number 7, infi'al. Ito naman ay ifti'al. Ngayon, pagdating ngayon sa passive, perfect, kung paanong ang passive ng G-form sa Madi, ang faala ay fu'ila, ang unang litra ay gawin mo lang na dhamma, ang gitna nito ay palaging i, at ang huli hindi nagbago. Khuliqa, khuliqat, khuliqa. Alam natin na ang passive voice na ito, ang conjugation niya, walang pagbabago. Kapag kababae, dagdagan mo lang ng ta. Kapag kadual, dagdagan mo lang din ng alif. Kapag kadual na babae, ang khuliqat, dagdagan mo lang din ng alif. Kagaya sa conjugation pa rin doon ng active voice na madi. Gayon din naman dito sa passive ng ifta'ala, pansinin lang ninyo ang pag-iba. Ang unang litra ay dhamma, kagaya din doon sa G-form. Kaso nga lang, sukon din ito. Kasi ang original ng active ay sukon. Off. Tapos ang ta na nadagdag ay dhamma pa rin. Tapos ang gitnang litra, ang ain, kasra pa rin siya, i pa rin siya. Kagaya din siya sa G-form. Kaya tandaan, opto, ila. Yan ang passive perfect. Ngayon, ang imperfect naman, yufta'alo. Yufta'alo. Sa pagmemorya kung bakit binabanggit ko sa inyo ang ilang mga dapat pansinin na mga pagbabago, ito ay para maging madali ang pagmemorya. Samantalang dito sa imperfect, yufta'alo, ikumpara doon sa active na imperfect, yafta'ilo. Tingnan nyo ang pagbabago. Dhamma pa rin ang ya na dinagdag, yung dinagdag doon sa mudari o imperfect. Yufta'a, a. Ito naman ay, ang active ay i. Ito ay a. Yufta'alo, yafta'ilo. Active, yafta'ilo. Passive, yufta'alo. Ngayon kung gawin mo naman na subjunctive at josive, ang subjunctive ay gagawin mo lang na fatha at ang josive ay kasra. Madali lang siya, madali lang yan. Ngayon, ang passive participle naman, ang passive participle sa active, yan din ang kaibahan. Ang ain lang.
Ang ain, ang gitna ay fatha sa passive, samantalang ang active ay i. Mufta'il, mufta'al. Kung paanong ang pagsasanay sa ating mga sarili, itong imperfect passive, sanayin mo rin ang iyong sarili sa pagre-recite palagi ng conjugation. Kung paano ito ay huwa lang, gawin mong hiya, gawin mong homa, gawin mong hom, gawin mong anta. Halimbawa, anta, tofta'alo, anti, tofta'alina, ana, ofta'alo, nahno, nofta'alo. Ganyan lang ang paraan ng pag-mimemorya. At balikan nyo ang kaibahan ng passive participle ng J-form. Ang J-form, dinadagdagan lang ng mim. Ang unang letra ay sukon. Pagkatapos ng litrang ain sa gitna, dadagdagan mo lang ng alif. Ang halimbawa dyan ay wajada, mawjudun. Dinagdagan ng mim sa unahan. Tapos ang gitna nito ay dagdagan din ng waw. Mawjudun. Samantalang dito sa form number 8, mufta'al. Mufta'al. Samantalang ang active, mufta'il. Kaya kung tandaan natin, ang active sa J-form, fa'ilon. Pero sa form number 8, mufta'ilon. Ang passive participle sa J-form na fa'ala, maf'ulun. Pero dito sa form number 8, ang passive participle ay mufta'alon. Ngayon, dadako tayo sa halimbawa na gagamitin natin ang form number 8 na ito. Ang verb na nawara. Ngayon, kung dadagdagan natin ang alif, gawing sukon ang unang letra. Pagkatapos ng letra na sisingitan ng ta. Ito na ngayon ang kinalabasan. Entawara. Yan ang perfect active. Entawara. Pero ang perfect passive, ontodera. Ontodera. Kaya mapapansin natin, ang pattern, if ta'ala. Kaya dito sa nawara, entawara. Sa passive, ontodera. Kaya, doon naman ngayon sa imperfect, yantadero. Ang subjunctive, yantadera. Kung Joseph, gawin mo ng sukon. Yantader. Ang participle, montader. Montader. Sa passive, perfect, ontodera. Yung tawaro, ang mudari. Ang subjunctive, yung tawara. Joseph, yung tawar. Passive participle, montawar. Ang verbal noun, intewar. Sa pattern na iftial. Pansinin ninyo itong mga conjugation na napakahalaga nito. Yung assimilation of C1. Ang tinutukoy ng C1 dito, ang first consonant na pa sa pattern na fa'ala J-form. Kapag ka ang J-form, ang unang letra ay ta, kagaya sa tabi'a, ang unang letra na yan, kapag gawin mong form number 8, kaya mapansin natin, unang letra ta, ay ang form number 8, dadagan ng alif sa unahan, at pagkatapos ng fa, sisingitan ng ta. Eh, paano kung anong letra ay ta? Kaya, nagdoble na ngayon ang ta. Kaya, kinalabasan, ang ta na ito ay gagawin mo na lang na, lagyan na lang ng sign na shadda. Kaya, ang basa ay ittaba'a. Gayon din naman. Sunod, kapag ka ang unang letra ay waw, okay, kagaya sa wahada. Ang original sana dyan, sa pattern na fa'ala, if ta'ala, ang dapat, di ba, eutahada, pero mabigat yun sa dila. Kaya, ang waw na ito ay tinanggal at ginawang shadda ang ta na siningit pagkatapos ng unang letra. Kaya ang basa ay ittahada. Parang kapareho ang kanyang pattern doon sa number 1 ng unang letra ng J-form ay ta. Kaya, ang ta at saka waw, isa ang pattern yan. Isa ang pattern. Gawing shadda ang ta. Dito tayo sa pangatlo. Kapag ang unang letra ng J-form ay letrang va, dal at saka ta. Halimbawa, simulan natin sa ta, tala'a. Ang ta at saka ta,
Pareho kasi ang posisyon ng dila niyan kapag ka binibigkas. Kaya, hindi mo pwedeng, ang original niyan ay tala'a. Tala'a. Ang ginawa na lang, ang ta na ito ay gagawin na lang siyang syadda. Tala'a. Sa pattern na yan ifta'ala. Doon naman sa verb na ang simula ay dal. Dal naman ngayon ang unang litra. Kagaya dito sa root word na da'awa. Ang base form ay da'a. Gagawin din siyang syadda. Hindi lumalabas doon yung litrang ta na sinisingit pagkatapos ng unang litra ta. Naging idda'a. Kung paano alam natin ang meaning ng da'a sa ating salita ay tumawag. Idda'a. Tinawag niya ang kanyang sarili o kaya itinuring niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang turing. Halimbawa, kunyari, itinuring niya kanyang sarili na siya ay isang doktor samantalang siya ay magsasaka. Sunod na halimbawa, litrang va naman, valama. Sa form number 8, gawin lang ding syadda ang unang litra, valama. Dito tayo sa pang-apat, ang unang litra ay dal. Ang dal na ito sa form number 8 ay gagawin siyang dal. Naging dal na lang siya. Ang iba dito nagtataka, paano nangyari na ang dhakara, dal ang original? Bakit sinasabi sa Quran, hal mi muddakir naging dal na? Anong nangyari? Kadalasan sa moms, hindi nila yun na intindihan anong nangyari. Ang mahalaga na lang, tinatandaan na nila, yun pa rin ang meaning. Pero bakit siya naging dal? Yun pala, doon yun sa ating conjugation na form number 8. Dakara et dakara. Dakhara et dakhara. Dito na tayo sa number 5. Kapag ang unang litra ay bad at saka sad. Halimbawa, sa bad, barra. Papalitan ng pa ang ta na sinisingit doon sa pagkatapos ng unang litra. Salip na tarra. Naging ang bigkas ay tarra. Kasi ang position kasi ng dila ng bad at saka pa pareho. Kaya sa halip na ta ang gagamitin, tarra, medyo mabigat yun, mahirap ang bigkas. Kaya ang ginamit ay ta. Kaya naging tarra. Dito naman sa verb na sahaba. Ngayon din naman ang sad at saka ta. Magkalapit ang posisyon ng dila. Kaya sa halip na ta ang gagamitin na siyang original, pagkatapos ng unang litra, ang pinalit ay ta. Istahaba. Dito naman sa litrang zay, ang unang litra ng G-form, kagaya sa zahara, ang ta, papalitan siya ng dal. Sa halip na is tahara, naging is dahara. Pero, ang ruling, kapag ang unang litra ay zay, dal ang ipapalit mo sa ta na dinadagdag. Is dahara. Dito naman sa pangpito na ito, akhada, parang kapareho siya doon sa pattern ng number 1. Akhada, ittakhada. Kagaya sa taba'a, ittakhada. Pero, ang kadalasan, kapag ang unang litra ay hamza, kadalasan, doon pa rin siya sa original na ruling. Ifta'ala. Doon pa rin siya sa original na ruling. Kagaya sa amara, tamara, yun pa rin. Ifta'ala, hamza una, tamara. Halimbawa, alafa, talafa. Yan ang madalas. Sa madalas salita, ang pattern na ito sa akhada na ittakhada, pagmemorya lamang yan ng mga vocabularies kasi kukunti. Ang kadalasan, kapag ka alif o hamza ang unang litra, normal siya. Sa pattern na ifta'ala. Dadako na po tayo sa ating mga exercises. A. Produce the forms requested for form number 8. Nandyan ang mga meaning. Ano ang verbal noun ng form number 8 ng dakara? Isang halimbawa yan ha. Ito na naman tayo sa exercise B. Read and translate. Ito na naman tayo. Ang layunin nito ay para balikan natin ang mga vocabularies na ating na memorya at mga ruling ng grammar na ating napag-aralan. Kung saan po ito mga kapatid,
Mula dito sa lesson 21 pataas hanggang sa matapos natin ang 40 lessons. Kukunting mga rolling, mga patakaran ng grammar ang ating natatalakay dito. Kadalasan na lang dito ay pagmemorya ng mga iba't ibang mga pattern sa pagbabago ng pagkahulugan ng bawat word. Na kung saan, kadalasan ng mga words na ito na ating memorya ay galing sa mga verb. Read and translate hanggang 12 yan. Tapos sa C, translate into Arabic. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.